Day 1 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Bakit namin to ginugol? Sa totoo lang, ang hirap na ng buhay ngayon. Tumataas ang presyo ng bilihin at gusto namin maging prepared para sa future namin. Ayaw namin mabuhay lang ng paycheck to paycheck o kung si sweldo, pambayad lang sa bills o pambayad lang sa utang. Hindi pa namin alam sa totoo lang kung ano-ano ang eksakto ang i-video namin dito. Pero gusto lang namin i-share sa inyo yung totoong buhay namin. Yung mga struggles, mga adjustments at kung paano namin gagawa ng paraan na maabot tong goal na to. At higit sa lahat, gusto rin naming mabuild tong habit na to kasi hindi lang naman to about sa pera. Para rin to sa future namin, sa magiging pamilya namin at sa peace of mind na alam namin may tatabi kami. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 1 pa lang, malayo pa, pero magsisimula na kami ngayon. At bakit naman ako nagmumotor sa video na to? Simple lang, ito kasi yung araw na gumawa yung nanay ko ng carbonara para sa birthday ng kaibigan niya. Tapos sabi niya, Rigo, dinamay ko na rin kayong dalawa ng asawa mo. Kaya ayun, pinapunta niya ako para kunin yung pagkain. Sobrang thankful ako kasi kahit wala na siyang trabaho ngayon, nakakahanap pa rin siya ng paraan para makapagbigay. At syempre, ganun din naman ako sa kanya. Kung ano man ang meron ako, gusto ko rin naman ibalik. So technically, ito yung naging tanghalian namin ni wife. Hindi na kami nagluto. At aminin na natin, isa rin to sa paraan kung paano kami nakatipid ngayong araw. Sa journey na to, hindi lang talaga tipid, kundi appreciation din sa mga malilit na blessings na dumarating. Kung gusto nyong makita kung paano pa namin itutuloy itong challenge na to, samahan nyo kami hanggang maabot namin yung 1 million savings goal. Day 1 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 2 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong day 2, nagluto lang si wife ng spaghetti. Napansin namin kapag may gusto kaming kainin, mas madalas na choice namin magluto na lang sa bahay kaysa kumain sa labas. Kasi kung iisipin mo, pag nag-restaurant ka, hindi lang pagkain ang gastos, may pamasahe, may parking, at iba pang dagdag. Minsan umaabot pa ng doble o triple ang gastos kumpara sa lutong bahay. Kada bili rin namin ng mga bagay, pagkain man o kahit pambayad ng bills, sinisigurado naming may budget. Hindi pwedeng bili lang ng bili. Kailangan may plano. At ito yung gusto naming ipakita na pwede nang maging masaya kahit hindi sa labas kumakain. Dahil may goal kami, kailangan naming panindigan to. Samahan nyo kami sa journey na to. Day 2 pa lang, pero tuloy-tuloy na to. Day 3 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw pala is church day. Isa sa mga natutunan namin pag-uwi ay we are blessed to bless others at mahalin ang iyong neighbor as yourself. Kahit na nag-iipon kami, hindi ibig sabihin nun na hadlang na yun para tumulong sa iba. Minsan hindi naman pera ang kailangan, oras, effort, o simpleng malasakit lang ay ma-appreciate na yun ng kapwa mo. Karamihan pag Sunday, mall day ng karamihan. Pero ngayon, pinili namin magstay sa bahay, nag-reflect, nagkwentuhan at nag-spend ng quality time together dahil sa goal namin na makapag-save. Mas pinipili namin yung mga bagay na hindi kailangan ng malaking gastos pero may malaking value. Samahan nyo kami sa journey na to. Day 3 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 4 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Ginagawa namin to kasi ramdam namin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Kaya gusto naming maging handa sa future at kung sakaling may emergencies. At higit sa lahat, ginagawa namin to para mabuo yung habit hindi lang para sa pera, kundi para sa future at peace of mind namin. Ngayong day 4, share namin sa inyo ang 3 ways na naisip namin para magsimula sa goal na 1 million savings. Una, mag-prepare ng food sa bahay at i-minimize ang pagkain sa labas. Mahilig kami sa desserts, kaya gumagawa kami ng paraan para makatipid dito. Imbis na bumili palagi sa labas, minsan gumagawa na lang kami or bumibili sa grocery. Mas tipid pa kapag namamalengke o nagluluto sa bahay. At pwede pa namin gawing simple date time, quality time, habang nakakatipid sa bahay. Pangalawa, piliin ang simpleng paraan ng pamumuhay, hindi kailangan laging nasa labas o gumastos para maging masaya. Minsan mas meaningful pa yung mga moment sa bahay, kwentuhan, sabay kumain, at magplano para sa future. Pangatlo naman, nag-exercise kami para sa health paminsan, kasi kailangan din yan para sa wealth. Iniiwasan namin gumastos sa commercial gyms kung hindi naman kailangan.
Buti na lang may free oval malapit sa amin. At meron din akong basic equipment sa bahay. Kaya nagagawa pa rin namin magstay active without extra cost. At isa pa, bawat bili o bawat kita, binabudget namin. Importante na alam mo kung saan napupunta ang pera mo. At isi-share pa namin to in detail soon. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 4 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 5 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, RTO si wife. Hinatid ko siya papuntang MRT kaysa gumastos ng taxi since may time naman ako. Kaya hinatid ko na siya at dito namin lalo nakita kung paano nakakatulong ang simpleng paghahanda sa pagtitipid. Bago siya umalis, nagluluto siya ng pagkain para sa akin. Nagbaon din siya papasok sa office. Sa ganitong paraan, iwas gastos sa pagbili sa labas. Mas kontrolado namin yung budget at kahit papano, may dagdag savings kami sa araw na to. Malit man tingnan, pero kapag araw-araw mong ginagawa, lumalaki rin. Ako naman, as much as possible, stay lang sa bahay kung walang importanteng lakad. Bukod sa iwas pamasahe, iwas din sa mga biglaang gastos na hindi naman kailangan. Minsan kasi yung paglabas lang may kasamang gastos agad yan. At isa sa realization namin, hindi lang sapat na magtipid. Kailangan din kumita ng pera. Kaya habang ginagawa namin tong frugal lifestyle, tuloy pa rin ang trabaho para mapalago yung ipon namin. Kasi ang goal namin hindi lang basta makatipid, kundi maabot talaga yung 1 million savings. Gusto lang namin na habang tumataas yung income namin o yung kita namin is hindi naman tumataas yung lifestyle namin. Dito nga, nag-chat siya sa akin. Na-miss niya na daw ako. Pero since gabi na yung uwi niya, pagising ko na lang siya nakita. Nakatabi na pala siya sa akin. Kaya sa challenge na to, samahan nyo kami sa journey na to. Day 5 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 6 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, gusto naming i-share sa inyo yung current expenses namin this April. So far, ang total gastos namin is 12,017 pesos. Mostly galing sa bills, grocery at konting gastos dahil sa recent na bakasyon naming dalawa. At alam namin na hindi pa to tapos. Marami pang darating na bills this month. Kaya araw-araw namin kayong i-update para transparent ang journey namin. Kwento naman ni wife, kahapon nung pumasok siya sa office, may pahanda yung company nila. At inalok naman silang mag-uwi ng pagkain na tira. At syempre, inuwian niya rin ako. Bukod doon, binilhan niya rin ako ng pastries sa mall. Yung nagastos niya papunta at sa binili niya is 239 pesos. Kaya ang updated total namin ngayon is 12,256 pesos. Good thing din na libre na yung pamasahe niya pauwi. Sagot ng company, ako naman sa bahay lang nag-work. Kaya walang dagdag gastos sa pamasahe. Sa ganitong mga pagkakataon, doon namin nakikita yung mga unexpected ways para makatipid. Kapag may opportunity na mag-uwi ng pagkain, tinatanggap namin. Wala namang masama doon at malaking tulong din sa daily expenses namin. At saka once a month lang naman ang RTO ni wife. Kaya siguro palaging may handa sa company nila. Isa rin sa ginagawa naming habit bilang mag-asawa, pinag-uusapan namin agad kapag may darating na gastos para hindi kami nabibigla at napaghahandaan namin kung paano i-handle yung budget. At kahit ganito, ini-enjoy pa rin namin yung buhay namin. Babanding kami o minsan simpleng kwentuhan lang. At oo, may sacrifices araw-araw. Pero alam namin na lahat ng to may dahilan. Para to sa goal namin na 1 million savings. Hindi lang para sa pera, pero para sa future namin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 6 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 7 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, nagplano kami para sa paparating naming grocery at mga darating na bills. Importante sa amin na napag-uusapan to ahead of time para hindi kami nabibigla at mas maayos namin na-handle yung pera namin. Pero bago yan, nag-crave muna kami sa iced coffee. Dahil sobrang init, instead na bumili sa labas, gumawa na lang kami sa bahay. Alam naman namin na iba talaga yung experience ng commercial coffee like Starbucks. Pero dahil may goal kami na 1 million savings, pinipili namin yung option na nakaka-enjoy pa rin pero mas tipid. Balik sa plano, kapag nag-grocery kami, talagang nililista namin yung mga kailangan namin para sa food at household needs. May mga wants din naman kami pero may limit lang.
Naniniwala kami na okay lang mag-enjoy paminsan-minsan, hindi porket frugal, kailangan na namin i-deprive yung sarili namin. Ang importante, controlled at may balance habang hinahabol namin yung goal namin. At ngayong araw, dahil mostly nasa bahay lang kami, lahat ng nagamit namin ay galing pa sa previous groceries namin. Kaya 0 pesos ang nadagdag sa current April expense namin today. Kaya ang total pa rin ay 12,256. Pero alam namin na may paparating pang gastos tulad ng ibang bills katulad ng kuryente, pambayad sa tubig. Kaya tuloy lang ang pagpaplan at pagbabudget. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 7 pa lang, pero tuloy-tuloy na to. Day 8 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, grocery day namin. Pero bago yan, nag-overtime muna ako sa work dahil may kailangan tapusin sa company. Malaking tulong din minsan ng overtime kasi dagdag income to. Habang nagtitipid kami, importante rin na may extra na pumapasok na pera para mas mapabilis yung pag-abot namin ng 1M savings goal. At quick share lang, napansin namin na around 97% sa inyo hindi pa naka-follow. Malaking tulong sa amin kung susundan nyo yung journey namin para mas makagawa pa kami ng mas maayos na content at mas may pakita namin kung paano namin maaabot yung 1M savings goal. After work, dumiretso na kami mag-grocery. Isa sa pinaka-importante namin ginagawa, nililist talaga namin yung needs at wants para maiwasan panghula at mapagastos pa. At syempre, sinisigurado namin na within the budget lang kami. Kung hindi pa kaya yung mga branded o mas mahal na items, hindi muna namin binibili. Pwede namang humanap ng mas abot kayang alternatives. After ng grocery, dumiretso naman kami sa palengke para bumili ng perishable tulad ng gulay, prutas. Napansin kasi namin na dito sa area namin, mas mura talaga ang gulay sa palengke kumpara sa hypermarket. Kaya malaking tipid din to kung marunong kang maghanap. Sa araw na to, gumastos kami ng 3,583 pesos. Kaya ang updated total ng April expense namin ay 15,839 pesos. Hindi man namin nabili lahat ng gusto namin, okay lang. Ang importante, intact pa rin kami sa budget namin. Kasi sa journey na to, hindi kailangan kumpleto agad. Ang mahalaga, consistent. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 8 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 9 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, ramdam namin pareho ni wife na parang magkakasakit kami. Uso ngayon yung ubo at sipon, kaya reminder din sa amin na mag-ingat. Kasi sa panahon ngayon, ang mahal na rin magkasakit at bumili ng gamot. After church, binili namin yung mga kailangan pa namin sa bahay na hindi namin nabili kahapon. Tapos, dumiretso kami sa bahay ng parents namin para bumisita at tumambay. Nakitambay na rin kami sa bagong gawang music studio ng ate ko sa taas, kasama yung mga churchmates namin. Quick share lang, napansin namin na around 97% sa inyo na nanonood ay hindi pa nakafollow. Malaking tulong sa amin kung mag-follow kayo para mas maipagpatuloy namin tong journey at mas maibigay pa namin yung best content habang hinahabol namin yung 1M savings goal namin. Umuwi muna kami saglit kasi may dumating na parcel. Pinadget talaga namin to kasi puro needs sa bahay like tissue, wipes, mga hygiene essentials. Mas pinili naming bumili online kasi nung kinompare namin sa mall, mas mura siya lalo na kapag bultuhan. Since lagi naman namin ginagamit, mas nakakatipid kami in the long run. Pagbalik namin, ginabi na sa kwentuhan at sharing. Nag-usap kami kung paano pa namin may improve yung pag-submit namin sa Word of God. Dahil wala pa kami sa bahay at gutom na, napa-order kami ng McDonald's. Nag-agree naman kami pareho ni wife gumamit ng coupons at sinigurong pasok pa rin sa budget. So, ang total expense namin currently for the month of April ay 18,354 pesos. Alam kong marami pang bills na rarating ngayong April. Pero anyways, masaya yung araw namin. Simple lang, pero meaningful. At sa dulo, umuwi rin kami na may baon na lessons at memories. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 9 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 10 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Sa totoo lang, parang ito na yata yung araw na pinakamarami kaming gastos. But part pa rin to ng journey namin. Pero bago lahat, simulan muna sa pinaka-basic. Naglinis kami ng bahay today. Kahit nagtitipid kami, hindi pwedeng pabayaan ng bahay. Napansin namin na kapag malinis ang paligid,
Mas malinaw din ang isip, mas productive, mas focused, at mas may peace. Ngayon, ito yung realization namin. Akala ng iba, boring pag nasa bahay lang. Pero para sa amin, mas okay siya for 3 reasons. Una, iwas gastos sa labas. Pangalawa naman, mas nakakapag-focus kami sa importanteng bagay. At pangatlo, mas marami kaming quality time together bilang mag-asawa. Pero ito yung twist. May mga bagay na worth it gastusan. Nagpa-laundry kami today. Wala pa kasi kaming washing machine. At na-realize din namin na yung paglalaba ang isa sa pinaka-time consuming na household chores. Kaya for us, ang pagpapalaundry is pagiging frugal sa time, hindi sa pera. Kasi mas nakakapag-focus kami sa work at sa mga importanteng bagay. At syempre, may mga gastusin na hindi mo talaga maiiwasan. Ito, nagpagawa ako ng motor, home service, kaya less hassle. Kaibigan ko rin naman kasi yung mekaniko at nakakasama ko sa church. Share ko lang, sa ganitong bagay, importante na binabayaran natin ng tama yung mga taong nagbibigay ng serbisyo sa atin. Hindi dapat ginagamit ang pagiging matipid para mangbarat. Mas okay pa nga yung nagbibigay ka ng onting tip o pamerienda bilang appreciation. At bago matapos ang araw, dito papasok yung balance. Naipaglaro ako ng basketball sa mga pamangkin at pinsan ko. At syempre, hindi mawawala. Inuuwian ko si wife ng munting pasalubong. Medyo pinrank ko pa nga siya dito. Lagi na lang may pasalubong. Lagi na lang dapat may pasalubong. Hindi, akala ko lang meron. Tama. Uy! Pasensya ka na, ito lang nakayanan ko eh. So, yun lang naman yung buong araw namin. Samahan nyo kami sa journey na to. Day 10 pa lang, tuloy-tuloy na to.